pwedeng positive yung result pero it may be a sell on use event. Welcome sa part 2 ng ating weekend charting, and yun, if you're not yet member ng Facebook group, so just click the description and follow us or join us sa ating Philippine Stock Market Analytics Facebook group. Nandiyan yung mga updates, mga free webinars, announcement, and updates sa mga news. Okay. And if you want to join our Discord group ng YouTube, just click the join here, subscribe button. Okay, so start tayo sa ating mga stock request. Converge number 1. So, for Converge, ayan. Technically is nasa resistance na ang ating Converge. And short term, meron tayong nakikitang ayan, rising wedge. Okay, short term. So, anytime it can go down. Ayan, bago umakyat ulit, no? Since technicals yun. Plus, meron din tayo nakikitang bearish divergence. Yan. So, ilan na yung indicator na nakita natin. Okay. Bearish divergence plus falling rising wedge, no? And check natin to. Okay, so may konti namang inflows. Hina rin yung volume niya sa taas. So, kung may hawak, time to take some profit, no? And, ang magandang entry is itong level na to. Okay? Pwede bang hindi bumaba dyan? Well, pwede rin, no? Mga MAs, pwede. Pero, kung conservative ka, abangan mo lang dito. Mga below 950, mga ganun. Or near 950. FA, goods ba yan? Converge. Check natin. Yun. Strong buy, hold. 25% upside. Ang kanyang target price is 14. Okay naman. Okay naman ang mga ratio. Ang earnings is above estimates. Yun ang maganda. 70 ang binigay, -2. So, may yan talaga. May legs talaga yung pag-akyat ni Converge. So, may upside pa bias, meron pa. Hanggang 14. 12, 14, ayun pa, 14. So, kung bibilin mo sa current level, long term is may 25% ka, no? Pero, kung mabibili sa ilalim, ayun, mas maganda kung sa ilalim. Pero, tingin ko, no, ang pullback niya, baka, actually, nag-pullback na yun, baka breakout dito. Nag-retest, breakout. So, kung magpo-pullback yan, baka dito lang. Mga 10:30. Tapos saka ulit aakyat. Well, tingnan natin, no? This is scenario A, bearish yun, which is apak sa 950. Scenario B is dito lang. 10:40. Then, resume yung akyat. Okay? Pero parang prone na sa profit taking. Ayan mga candles nyo. Okay, next is Pure Gold. Pure Gold. Nung nangyari kay Pure Gold. Actually, hindi na ako tumitingin kay Pure Gold. No? Matagal na. Check natin. Yun na. Grabe. Oh. Chinart natin noon dito pa. Hindi umabot. No? Ito pa. So, sobrang baba. Blue chips pa rin, pero parang mahina yung institutional take-up dito. No? Parang basag din yung you know, pandemic low. Masyadong weak to pag ganun. Pagka ganyan, ba't binasag yung pandemic low? So, sa akin, avoid. May uptrend naman. Short term. Pinaka the best nito, iwasan. Check natin ang FA. Yan. May uptrend channel. Pag nag-breakout yan dyan,
pwede yan mag-challenge dito sa 26. Pero yun lang, 5% lang. At least may uptrend na. Okay naman. Sige, tingnan natin, baka nga kaya naman. Pwede rin. No? Kung may mga nagbo-bottom fish na. Dividends January 3 December. So twice every lang. Special to. Regular. December kadalasan, no? December biglang nagbigay ng January. So baka may December ba to? 3% din. So mga 6. Okay din, no? Pero sobrang weak para sa PSE na hindi naman nagbabasag ng 6,000 tapos ito nasa ilalim, no? Parang GGS din, pero baka may ibang story si Pure Gold. Check natin sa FA. FA, yun. Ang kanyang target is 22% this year, pero ang binigay niya lang is 3. So, big below estimate pala to. Kaya ganito. Negative pa ang annual. So, earnings ang reason. PE niya is 8, pero historical niya is, or forward niya is 6. Undervalued, pero misestimates eh. Hindi, ganito na lang. Pagtayan niyo yung second quarter. Pag maganda yung second quarter, above 20%. Yan, may chance yun na umakyat dito. Pag wala, pababa pa yan. Yun lang, Pure Gold. Next is SMPH. SMPH. Umakyat nung nakaraang linggo. Actually, gumagapang to pakyat. Ayun o. Gumagapang-gapang pa. Ang sagad na take profit niyan, short term dito sa 29.30, mga ganun. Mga near 30 na. Yun yung range niya. Okay. So, yun lang. Mabilis lang i-chart yan. Ang tanong ay, bababa yan ngayong linggo. Pwede rin. Pwede rin yan mag-correct. Kahit pa yan ay range. Yan. Pwede rin yan mag-correct dito. Mas malaki yung chance na bababa yan ngayong linggo dito, mga 27, 50. Tapos magkukonso papuntang 29 hanggang mga Friday, mga ganun. Or pwedeng magstay dito yan. So, yun lang yung range niya ngayon. Pag naka-breakout yan, o di saka natin sipatin yung kapila. No? PH, all buys naman. No? So, walang problem. No? Wala nga lang dibs. Mga 1% lang yan. Upside is 36%. PE 20. Forward 17. Historical 19. So, cheap. Yun, no? Ngayon mo lang makikita yan ng below negative 1 SD. So, okay pa to. Current ratio, baba pala ng current ratio ito. Pero konti na lang. Earnings, konti pa. Konting tulak pa. So, yan lang for SMPH. Take profit dito sa around 30. Pag nag-breakout, o di 31 ang next. Pero ang target dyan is 39 hanggang 40. Ayan. Okay, next tayo. Ayala Land. Yun, pares lang din. Ito rin ang target 30. Pero, yun nga. Ngayong linggo, ayan o. Scenario A niya kung talagang malakas is mag-rally hanggang 30. Pero, pwede rin yan na scenario B is mag-retest yan sa 28. So, most likely 28 yan, konso. Hanggang dyan, 28 to 30. Tapos, pag maganda yung data ng US Friday, breakout yan. Pag hindi maganda, balik yan dito. Okay, so, antayin natin yung data ng US Thursday. So, yun lang ang inaantay. Pero, I think, breakout yan dito. Okay. FA ni Ali. So far, goods naman to. Yun, mas maganda pa nga kay SMPH, yung taas ng working capital. Earnings above estimates din. No? Tapos si SMPH, 10 lang. Below estimates, mas mataas si Ali above. Tapos next year, mas mataas si Ali kaysa kay SMPH. Yun, kaya yun lang may isang hold. No? Parehas lang halos yung upside nila. Target price halos parehas lang 40. So, yun. Parehas lang SMPH Ali.
Pero mas maganda si Ali dahil, yun nga, maganda yung earnings niya. Okay. And forward niya is 14. 14 nandito yun, no? Sa ilalim. Plus, may buyback kaya mas malakas yung chart. Nga lang, dahil sa sobrang dami ng buyback, by rebalancing ng August, pwede yan mabawasan ng weight. So, most likely, ang mangyari yan, pwedeng breakout, then by August, retest doon. So, yun, magandang entry point yun. Addition sa position. Ali, last is ARIT. ARIT breakout na naman. So, hold lang. No? Kung may hawak kayo nito, i-hold nyo lang. Bakit? Dahil ang PH10Y is pababa na. Tingnan natin. PH10Y. Ito yung mga position natin na for long term. No? Haba niya, no? So, ayaw. Yun, basta. ARIT. Hold lang yan. Pwede rin yan ma-include sa rebalancing, no? Sa August. Check natin. Okay lang. Pinaka maganda niyan kung maka-breakout dito sa 35 na. Since breakout ang gagawin niyan is pwedeng i-challenge yan. Ayan, 35, then conso doon sa 34, 80, tapos breakout. Kaya basagin yan. Next resistance natin sa ARIT is so yan ngayon, no, 35, no? Next niyan is eto. 36. Target price, check natin. Strong buy, 6%. Dividend, 6.5. Isang buy. Above estimates ang earnings. Target price. Check natin. Average, 40. Yun, 40 pa. Layo. So, pwede. Hold lang hanggang tumama sa fair value. 15% upside pero may dividends kang 6. So, not bad, diba? Okay, so yun lang for ARIT. At yun, we're done. Anyway, if you have watch hanggang dito sa dulo, thanks for watching and don't forget to subscribe. Share nyo na rin sa mga communities nyo and Facebook chat para naman matulungan nyo ang ating channel na dumami ang subscriber. At the same time, marami rin tayo matulungan ng mga kapwa trader natin. So, yun lang. Thanks for watching and kita-kits sa next week live charting.